Ulat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. 89 na kadete ng Reserve Officers Training Corps o ROTC ang isinugod sa iba't ibang ospital sa Iloilo matapos umanong makaranas ng food poisoning noong gabi ng Hunyo 17 sa isang summer training camp sa Camp Hernandez sa bayan ng Dingle. Ayon kay Colonel Edralin Poblete, commander ng 6th Regional Community Defense Group, kumain ng pork adobo ang mga trainees sa kanilang hapunan bago nagsimulang magreklamo ng pananakit ng tiyan at pagsusuka. Batay sa datos, 74 ang dinala sa Iloilo Provincial Hospital sa Pototan, 10 sa Don Jose S. Monfort Medical Center sa Barotac Nuevo at 5 sa Ramon D. Duremdes District Hospital sa Dumangas. Sinabi ng Iloilo Provincial Health Office na karamihan sa mga pasyente ay nakauwi na matapos magamo. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad habang sinusuri ang mga sampol ng pagkain at tubig upang matukoy ang eksaktong sanhi ng insidente. Palaisipan pa rin sa mga otoridad ang ikinamatay ng isang 20 anyos na babae at 28 anyos na lalaki na natagpo ang walang buhay sa loob ng sasakyan sa isang gasolinahan sa southbound lane ng T-Plex sa Victoria, Tarlac. Ayon sa Tarlac Police Provincial Office, walang nakitang panlabas na sugat, saksak o tama ng bala sa mga biktima batay sa paunang forensic examination. Kinilala na ng kanilang mga kaanak ang dalawang biktima ngunit hiniling na panatilihing pribado ang kanilang pagkakakilanlan. Nadiskubre ang mga bangkay noong June 17 matapos mapansin ng mga empleyado ng gasolinahan ang matagal na pagkakaparada ng sasakyan. Patuloy ang forensic examination upang matukoy ang sanhi ng kanilang pagkamatay. Tinapos ng mga sundalo ng Pilipinas, Estados Unidos, Japan at Australia ang Salaknib 2026 sa pamamagitan ng closing ceremony na ginanap sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija noong June 18, Huwebes. Ayon sa Philippine Army, sinubok sa ilang linggong pagsasanay ang kakayahan ng mga kalahok sa combat operations, operational maneuver, mission command integration, humanitarian assistance, at iba pang military exercises na naglalayong palakasin ang interoperability ng mga magkakaalyadong bansa. Sinabi ni Army Vice Commander Major General Efren Morados na nakatulong ang Salaknib sa pagpapahusay ng koordinasyon at kahandaan ng mga hukbo sa iba't ibang sitwasyon at operasyon. Bahagi rin ng pagsasanay ang pagpapalakas ng depensa ng bansa sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Operations ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.